Sa pagpapatuloy ng ating tradisyonal na paggawa ng daraman, inuruban, dodoman o sa Tagalog ay pinipig, pinakilig pero hindi inibig. Amin na nga yan ba? Ako na nga, parang nababagalan ako sa iyo man. Inagawa ng trabaho. So natapos na tayo sa paggapas ng malagkit na palay para gawing daraman. Sunod naman ang paglilinis dito at pagtanggal ng mga dahon para ma-organize at maging maoksoy kapag iiguban na or susunugin na ganon. Matagal na proseso itong pagtanggal ng mga dahon sa palay. Kaya ang daming nagsipuntahan dito talaga para tumulong. Hindi pa tapos lahat linisan, nagsimula nang magputol ng balakwit yung kapatid ko. Nagsimula na rin magtali ng sinigit yung tatay ko. Yan yung mga binalsig-balsig na kawayan na sisindihan para sunugin yung mga palay mamaya. Ayan sinisindihan na pala nila. Kahit hindi pa tapos linisan lahat ng mga palay para makapagsimula na kasi medyo matagal din ang proseso na ito. Kumbaga multitasking na yung gagawin namin dito. Total marami din naman kaming nagtutulong-tulong Nung nasindihan na yung sinigit, hinanapan lang nila yan ng magandang pwesto kung saan hindi nakaharap yung hangin doon sa mag-iigob. Kasi ang mangyayari niyan kapag nakaharap yung hangin doon sa nag-iigob, siya yung mauunang masunog kaysa yung malagkit, So nung naipwesto na, habang tuloy pa rin sa pagtanggal ng dahon ng palay yung mga kababaihan dyan, sinimulan ko na ang pag-iigob. At ito po ang ikatlong proseso sa paggawa ng daraman. Ito yung pagsunog sa mga butil ng malagkit para lumambot, maluto at bumango. Hindi exact term ng pagsusunog yung ibig sabihin ng pag-iigob Ang sunog kasi sa amin is pool. Medyo malalim na Pangasinan term na kasi yung igob. Tapos usual lang na ginagamit yung word na yan talaga kapag gumawa ng daraman. So hindi ko po alam yung exact translation ng pag-iigob into Tagalog. May tatlong kasangkapan na gagamitin sa pag-iigob ng daraman. Una na iyang sinigit na na-explain ko na kanina. Yan yung nagsusupply ng apoy. Siyempre kasama na rin yung patungan niyan para maging elevated. Kahit ano naman dyan pwede basta mataas konti doon sa planggana. Kailangan din ng aluminium na planggana na may sapin ng dahon ng saging. Hindi pwedeng plastic dapat aluminum para hindi mabutas yung planggana mo. And lastly, kailangan din ng balakwit. Yun yung pinuputol na sanga ng kahoy ng kapatid ko kanina. Ayan yung hawak na stick sa kabilang kamay. Bukod doon sa palay, yan yung tinatawag na balakwit. Ang purpose niyan, siya yung nag-iitlay. Ano ba yung Tagalog ng itlay Basta tumutulong yan para maging pantay yung pagkakaluto at mas maalalayan mo yung mga butil ng palay habang sinusunog ang mga ito. Kasi hindi rin pwedeng masobrahan sa pagsunog yan. Puputok-putok ba, ganon. Ang tuti pa nag-igob mo, nabubuta. Kwanda. Alam nyo, ang dami kong natututuhang mga malalalim na Pangasinan word habang gumagawa kami nitong daraman. Habang nag-iigob ako, sabi nila, itlay mo. Ang tuta, itlay yung lalaman. At ayan, dumating na si Auntie Loli Vlog, dala-dala ang bilao. Mayat maya may dala ulit yan, antayin nyo Hindi man masyadong nakakapagod ang prosesong ito. Pero para sa akin, ito yung pinakamahirap kasi medyo komplikado gawin, kailangan marunong ka, tapos mainit talaga, Madadarang ka talaga sa apoy, sinasabi ko sa iyo. Alam nyo, ang bango ng usok nito guys habang sinusunog yung mga malagkit. Kaya nga ang proseso ding ito yung magsisilbing go signal ng buong sanlibutan para malaman nila na gumagawa kayo ng daraman. Kasi yung usok nito guys, mangangamoy yan sa buong barangay. Tapos malalanghap nila, ang balbalingit, singa wali man daraman amo walay maniigob, kwanda. Tapos susundan na nila yung usok hanggang sa makarating na sila dito. Tapos tutulong na yan sila sa pag-igob lalo na sa pagbabayo. Tapos kinabukasan may daraman na sila na bagong luto. Ganon. Hindi mo na naranasan yun, diba? Ang sad ng childhood mo. Nakakamiss lang, ganun kasi yung tradisyon noong sinaunang panahon. Di ba, Chadelia? Happy birthday po pala, namigay siya ng pansit. Marunong din sila mag-igob kaso pagod na daw sila sa pagluto ng handa nila. At ayan, nakatapos na po kami ng isang planggana. Medyo marami-rami pa, Tapos na nung balik ulit dito sa Auntie Loli Vlog, may dala naman na siya ngayong 2 pirasong alho. Alho tawag namin ito sa Bisaya. Alo naman sa Pangasinan. Ewan ko lang sa lugar nyo. Kung napapansin nyo, padami na rin kami ng padami dito. Tapos 2 set na rin yung nag-iigob dyan. Kasi sobrang dami talaga nitong palay na na-harvest namin.
Matatagalan kami talaga pag hindi namin dalawahin. Tapos kung napapansin ninyo, salit-salit na rin dyan yung mga nag-iigob at naghahawak nung sinigit. Pag gustong magpahinga nung isa, yung isa naman, ganon. After 77 years, ayan, dalawang bugkos na lang yung kailangan kong tapusin na igoban. Medyo natatagalan kami kasi hindi masyadong malakas yung apoy ng sinigit. Minsan nga namamatay pa kaya sinisindihan ulit. Hindi daw kasi magandang klase yung nabalsig na kawayan ni tatay. Kaninang alas 9 pa ng umaga kami nagsimula, mula nung naggapas kami sa bukid. Ngayon alas 3 na ng hapon, di pa ako nakakaligo man. Kinuha na rin pala ni Auntie Marit yung huling bugkos kasi sakto tapos na sila doon sa kabila. Nung natapos na ako, ayun, binidyohan ko na lang din sila. Sakto patapos na rin ba? Sayang yung apoy kaya yung mga nalaglag na palay nilagay-lagay ko na rin. Kasi sayang man ang hirap-hirap gawin kaya ayokong may masayang na kahit isang botil man lang ha. Ayan pinipilian ni Lola yung mga hindi masyadong nasunog tapos ibalik daw doon sa apoy para maluto pa. Ito naman na yung natapos ko kanina at naghanap din ako ng mga hindi masyadong nasunog na palay tapos ibinalik ko doon sa apoy para maluto. At ayan na po lahat yung mga natapos naming iguban na malagkit. Nakadalawang malaking plangga na din kami na puno. Mukhang mahaba-habang bayuhan to mamaya. Alam nyo, iniisip ko pa lang kung babayuhin namin yung ganito karami, matatapos kaya namin. Di ba Art? Si Art ba ito? Nilinisan ko lang konti kasi sabi ng lola ko, linisan daw. Tinanggal ko lang yung mga dahon-dahon na humalo tapos binawasan ko ng mga uling na nalaglag. Pero hindi ko tinanggal lahat ng uling kasi yan daw yung magbibigay kulay sa ating daraman. Pagkatapos naming mag-igob, naligo ako ng pasikreto kasi pinagbabawalan ako ng lola ko. Pagagalitan niya ako. Kasi ka manaamus, tanak sawang katan adang-dang kakwanda. Pagkatapos ay nanghiram na kami ng lasong dito kina Chodomeng. Mahirap na maghanap ng lasong ngayon kung alam nyo lang. Halos face out na rin sa buong barangay namin. Buti na lang meron pa dito sa kapitbahay namin. Gawa sa semento man kasi kaya hindi basta-basta nasisira. Mostly kasi gawa sa kahoy yung lasong noon. Kinakariton lang nila yan kasi sobrang bigat hanggang sa makarating dito sa likod ng bahay. Dahil dito na po kami magbabayo. Marunong ka bang bumayo? Aperayo taniman sirong la. Matatapos kaya naming bayuhin lahat ng ito? Aabutin kaya kami ng hating gabi sa pagbabayo? Yan at iba pang mga kapanapanabik na kaganapan ang kailangan ninyong pakatutukan sa mga susunod na araw. Kapamilya, kayo pa rin ay nakatutok dito sa nag-iisang teleserye ng totoong buhay. Ito ang Paggawa ng Daraman, The Series. Muli, ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing, yes to toxicity, let's make people angry.